Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Magandang araw. Ang kwentong ito ay ang aking mismong karanasan at sana ay meron kayong makuwang aral dito kasi kwento din ito ng aking buhay. Sa mga panahong ito ay nakikitira ako sa bahay ng aking tiya na matatagpuan sa gitna ng Kabisayaan. Doon ako lumaki at nagkaroon ng muwang. Pero ngayon, nandito na ako sa ibang bansa. Meron ng disenteng trabaho. Itago niyo po ako sa pangalang Nene. Wala pa po akong asawa at baka dito ko pa siya makikilala. Joke lang. Sisimulan ko po ang kwento sa pinakaumpisa. Maraming salamat po sa ibibigay niyong oras at sa ating butihing tagapagsalaysay. Habang lumalaki ako sa piling ng aking tiya, ay unti-unti kong napagtanto na hindi maganda ang kanyang pakikitungo sa akin. Palagi niya akong pinapagalitan at kinukumpara sa aking mga pinsan. Mga anak niya ang mga ito. Palagi niya rin akong sinasaktan sa pamamagitan ng salita at pisikal. Malungkot pong istorya ng buhay ko. Lumaki ako nang walang mga magulang. Yung nanay ko ay namatay nung ako ay sanggol pa lamang at iniwan naman ako ni tatay kay tiya nung ako ay mag-iisang taong gulang pa lamang. Magmula nun ay hindi na siya nagpakita. Parang inabandona niya ako. Sa pagtungtong ko sa edad na 18 ay gustong gusto kong mag-aral sa kolehiyo sapagkat 2 taon na rin akong huminto. Hindi naman ako pinayagan ni tiya kasi palamunin na daw ako, pero gusto ko pang mag-aral. Binansagan niya akong ambisyosa at mas mabuti daw na pagtrabaho na lamang ako. Pero hindi ito naging hadlang sa aking mga pangarap. Isang madaling araw noon, gaya ng nakaugalian, ay gumising ako bandang 5:00 kasi magsasayang pa ako. Magluluto ng ulam para sa agahan. At sa pagdating ko sa kusina, ay nakita ko na walang mga panggatong. Kaya naman tumungo ako sa likod ng bahay. Gubat na po ang bahagi na yon at wala ka nang makikitang mga bahay doon. Kaagad naman akong gumawa ng sulo gamit ang mga dahon ng niyog at sinindihan ko ito nang sa ganon ay merong liwanag kapag hahanap ako ng mga tuyong kahoy. Hindi pa kasi sumisikat ang araw. At sanay na rin naman ako sa ganitong gawain. Sa pagdating ko sa likod ng bahay, ay naglakad ako papunta sa di kalayuan at nagsimulang maghanap ng mga panggato. Sa kalagitnaan ng aking pangunguha, pakiramdam ko ay merong nakatingin sa akin. Ito ang sinasabi ng aking isipan, pero nagkikibit balikat na lamang ako na parang wala lang. Hanggang sa unti-unting namanhid ang aking mga paa at ang aking mga tenga ay parang uminit. Meron talaga akong nararamdamang presensya kaya binilisan ko na ang pangunguha. Hindi nagtagal ay naglakad na ako pabalik sa bahay. Pero sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay nakarinig ako ng mga yapak sa aking likuran. Nang dahil dito ay napalingon ako ng wala sa oras. Meron akong nakitang mga alitaptap, pero wala akong nakitang tao. Kaya labis ang aking pagtataka. Hanggang sa nakaamoy ako ng mabango, na tila ba napapaligiran ako ng mga bulaklak. Na para bang namumukadkad. Ang gaan-gaan sa pakiramdam. Nang mapasulyap ako sa di kalayuan, ay meron akong nakitang puting usok na unti-unting naglaho. Kaya dito na ako tumakbo pabalik ng bahay.
At sa pagdating ko doon ay nakita ko ang aking tiya na nakatayo sa harap ng lababo, nakasimangot at nagtanong kung saan ako galing. Agad ko namang sinabi sa kanya na nanguha ko ng mga panggatong. "Ba't hindi ka nanguha kahapon? Eh di sana nakapagsaing ka na ngayon. Bilisan mo na dyan, nagugutom na ako." Medyo galit na sabi niya at dali-dali ko namang sinindihan ang mga panggatong. At pagkatapos ko namang magluto, ay inutusan niya ako na pumunta sa bayan para bumili ng isang gamot. Meron po kasi itong trangkaso sa mga sandaling iyon, kaya naman agad akong tumungo sa bayan. Sa pagdating ko doon ay meron akong nakitang mga estudyante na naghihintay ng masasakyan. Hindi ako nagdalawang isip na magtanong sa mga ito kung magkano ang kanilang matrikula. Tamang-tama din na yung nakausap ko ay isa pong working student at libre daw ang lahat, maliban sa kanyang baon at ibang mga gastusin. Kaya tinanong ko ito kung anong mga kailangan para makapasok sa kanilang universidad at nilista pa niya ang mga ito sa isang maliit na papel at binigay sa akin. Sa ganitong bagay pa lang, Sir Chris, ay masaya na ako kasi gustong-gusto ko talagang makapag-aral. Pagkatapos ko namang bumili ng gamot, ay dali-dali akong naglakad pa uwi. Hindi pa man ako nakakalabas sa palengke, ay nabangga ko naman itong isang lalaki at nalaglag pa ang mga binili kong gamot. "Ay pasensya ka na, hindi ko sinasadya, pasensya na." Bulalas niya. "Ano ka ba, wala yon. Sige na." Sagot ko naman. Pero kung makatingin ito ay parang gusto niyang malaman ang aking pangalan. Pero wala nga naman na ako pang unang magtanong sa kanya. At nang makalabas na ako ng palengke, ay tinawag pa niya ako at nilapitan. "Pasensya ka na ulit ha, pero pwede ko bang malaman ang iyong pangalan at kung saan ka nakatira?" Tanong niya at agad ko namang sinabi. Hindi ko naman maitatanggi, Sir Chris, na napupugian ako sa kanya. "Sige, alis na ako. Hinahanap na ako ni Tia." Sabi ko naman sa kanya at agad naman itong tumango at nagpaalam. Sa pagdating ko naman sa bahay, ay agad kong tinago ang papel na binigay sa akin ng isang estudyante kasi baka makita ni Tia at papagalitan niya ako. Lahat po ng pinsan ko sa mga panahong ito ay nag-aaral na rin sa kolehiyo. Bale araw-araw, ako lang ang tao sa bahay kasi nagtatrabaho din si Tia. Sabihin na natin na parang naging kasambahay ako noon. O hindi na parang, kasambahay talaga. At sabi ko naman dapat meron akong gawin. Nang sa ganon, ay makapag-aral din naman ako at meron din akong marating sa aking buhay. Kaya naman ang unang inisip ko ay ang maglayas. Bahala na kung anong mangyari. Talagang naging desperada ako noon. Kinagabihan na hinintay kong makatulog si Tia at ang aking mga pinsan. At hinanda ko naman ang aking mga damit. Nilagay ko mga ito sa isang bayong nang sa ganun ay madaling bitbitin. At bandang 9:00 ng gabi ay wala na akong nadidinig na ingay. At sa tingin ko, tulog na ang mga ito. Bandang 10:00 ay dahan-dahan akong naglakad palabas ng kwarto. As in dahan-dahan para hindi ako makalikha ng anumang ingay. At nang marating ko ang pinto ng bahay, ay napailing ako sapagkat merong kadena at kandado. At yung susi ay nasa kay Tia. Kaya nag-isip ako ng ibang paraan. Tumungo naman ako sa kusina at humanap ako ng pwedeng madaanan. Pero ganun din, yung pinto ay merong kadena. At kung sa bintana naman ako dadaan, siguradong madidinig ako nila Tia. Kasi sa tuwing bubuksan ito ay talagang tumutunog. Kaya ang ginawa ko ay umakyat ako sa dingding. Meron kasing siwang sa pagitan ng dingding at bubong. Maingat naman akong umakyat at sinigurado ko na hindi ako makalikha ng anumang ingay. At noong nasa ibabaw na ako ng dingding,
Saan ka pupunta? Pasigaw na sabi ng aking tiya at gulat na gulat ako sa mga sandaling ito. Bumilis ang tibok ng aking puso at dalawa lang ang pumapasok sa aking isipan. Babalik ako at magtitiis o lalabas para sa aking mga pangarap. Bumaba ka dyan. Malilintikan ka sa akin. Dagdag pa ng aking tiya. Pero tumalon ako mula sa taas ng dingding at tumakbo papalayo sa bahay. Sabi ko bahala na kung anong mangyari. Ito rin kasi ang sinasabi ng aking isipan. At habang tumatakbo ako palabas ng aming baryo, ay bigla akong nakaamoy ng mabangong bulaklak. Ito rin ang aking naamoy noong nanguha ako ng mga panggatong sa likod ng bahay. At sa di kalayuan, ay meron akong nakitang mga alitaptap. Inisip ko naman na parang isa itong mensahe, pero hindi ko lang alam kung ano ang gustong iparating sa akin. Sa pagdating ko naman sa bukana, ay tamang-tama din na merong paparating na motorsiklo. At noong malapit na ito ay napagtanto ko na isa ito sa mga namamasada. Kaya agad ko siyang tinawag. Puminto naman ito at nagtanong kung saan ako pupunta. Sabi ko sa bayan. Magbabayad ako basta ihatid niya ako doon. Mabuti naman at hindi ito nagdalawang isip. Sa katunayan, nakainom pa nga ito kasi amoy chiko. Sa kalagitnaan naman ng biyahe, nagdasal naman ako na sana ay walang mangyaring masama sa akin. Nakarating naman kami sa bahay ng ligtas. Pero ang problema naman, saan ako pupunta at saan ako magpapalipas ng gabi? Pero napagpasyan kong tumungo sa likod ng palengke kasi merong mga mesa doon na nilalagyan ng mga isda at pwede naman akong matulog doon. Tamang-tama din na sa pagdating ko doon ay nandoon na ang isang ale na nagbebenta din ng mga isda at sabi niya meron daw siyang hinihintay na 2 banyera na kanyang ibebenta kinabukasan. Hindi naman ako nagdaalinlangan na humingi ng pabor sa kanya na kung pwede, tutulugan ko muna ang kanyang pwesto. Kinuwento ko rin sa kanyang lahat-lahat hanggang sa nagsabi ito na doon na lang daw ako matulog sa kanyang bahay kasi delikado doon sa palengke at baka mapagtripan pa ako at pagnasaan. Kakilala ko din po itong ale kasi madalas ay doon din ako bumibili sa kanya ng isda. Mabait naman po siya at tawagin natin siya sa pangalang Mama Dolores. Hindi niya po tunay na pangalan. Maya-maya lang ay dumating naman ang 2 banyerang isda at ikinarga namin ito sa kanyang angkar-angkar. Pagkatapos nito ay bumiyahe kami pabalik sa kanyang bahay. Sa pagdating namin doon ay nilagyan namin ng mga yelo ang 2 banyerang isda sa katinakpan. Ibebenta niya kasing mga ito. At bago naman kami magpahinga, ay nagkwentuhan pa kaming dalawa at nalaman ko na wala pala siyang anak at asawa. Bali yung tumutulong sa kanya ay ang kanyang pamangkin na lalaki na sa mga panahong ito ay kanyang pinapaaral sa kolehiyo. Sinabi ko naman na kaya ako naglihas ay nang dahil gusto ko ring makapag-aral. Kaya meron siyang inalok sa akin. Papatirahin niya ako sa kanyang bahay paupahan na malapit lang sa isang universidad. Pero ako daw ang magiging tagapamahala ng bahay. Kaya hindi ako nagdalawang isip. Natanggapin po ito. Tignan mo nga naman ang tadhana. Parang itinuro ako doon sa kanya. At sabi ko naman sa isip ko, baka tama ang aking desisyon sa mga panahong ito. At balang araw ay babalik ako doon kina tiya para bumawi sa lahat ng kanyang itinulong. Ito ang aking pangako sa aking sarili. Fast forward po tayo. Nakapag-aral nga ako sa universidad na ito. Naging working student ako. At ang nagpapabaon sa akin ay si Mama Dolores. At minsan, rumaraket pa ako sa loob ng eskwelahan. Nagbebenta ako ng mga kakanin na niluluto ko sa bahay. Talagang tiniis ko ang pagod at hirap. At minsan,
Madaling araw na akong nakakatulog at gigising naman na maaga para pumasok sa eskwelahan. Ganito ang naging buhay ko noon. Pakalipas naman ng 2 taon, isang umaga, sa pagdating ko sa aming universidad, ay nakita ko na ang aking mga kaklase ay nasa labas na ng aming silid. Masayang mga ito na tila ba merong pinag-uusapan. Kaya agad naman akong nakisali sa kanilang usapan. Nalaman ko na idineklarang walang pasok kasi merong pagpupulong ang lahat ng mga guro. Hanggang sa napagpasya namin na tumungo sa bahay ng aming kaklase at doon daw kami kakain ng tanghalian. Sabi ko naman hindi ako pwede kasi nga working student ako at magtatanong muna ako sa humahawak sa akin. Mabuti naman at pinayagan naman ako na wag nang magtrabaho kaya sumama ako sa aking mga kaklase. Bale, 3 po kaming pumunta sa bahay ng isa naming kaklase na tawagin nating Belen. Sa pagdating namin doon ay ipinaghanda naman kami ng pagkain ng kanyang mga magulang. At pagkatapos namin kumain ay tumambay naman kami sa labas ng bahay para magpahangin. At sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ay merong dumaang lalaki sa labas ng bakuran at parang pamilyar po ito. Tumayo ako at tinignan siya ng mabuti. Siya nga ang lalaki na nakabangga sa akin noong umagang inutusan ako ni Tia na bumili ng gamot sa bayan. Tawagin natin siya sa pangalang Andres. Nakita niya rin ako at agad naman itong ngumiti. Kaya napasabi ako na sadyang maliit ang mundo. Fast forward po ulit tayo. Magmula nun, araw-araw ay merong pinapadalang bulaklak si Andres at binibigay ito sa akin ni Belen. Kasi nga, magkakabaryo lang ang mga ito. Meron pa itong kasamang liham at hindi ko naman maiwasan na syempre kiligin. Nakakaramdam na rin ako ng pag-ibig kahit na hindi naman kami nakikita araw-araw. Makalipas ang ilang buwan, isang umaga ay sinundo ako ni Andres sa aming universidad at nakita naman kami ni Belen. Kinatid naman niya ako sa bahay paupahan at tamang-tama din na si Mama Dolores ay nandoon. Nagtanong naman ito kung sino ang kasama kong lalaki at sinabi ko naman na isa po itong manliligaw. Nagsabi naman siya na wala itong tiwala kay Andres. At kinabukasan naman, nagbigay din ng babala sa akin si Belen na wag rin daw ako magtiwala sa kay Andres kasi hindi ko pa siya lubusang kilala. Pero kahit anong gawin daw niya, ay wala pa rin siyang magagawa kasi nasa sa akin ang desisyon. Magmula noon, ay araw-araw na akong sinusundo ni Andres at talagang pinapasaya niya ako. O sabihin na natin na binigyan niya ng kulay ang aking buhay. Masinipagan ko pa noon. Parang hindi ako nakakaramdam ng pagod. Basta, hindi ko pa may paliwanag ang aking nararamdaman. Sinasabi din ng aking sarili na mapagkakatiwalaan talaga si Andres at wala itong hangad na iba kundi ang aking pagmamahal. Dumating naman itong araw na sinagot ko siya. Ang saya niya sa araw na yon at dinala niya ako sa isang kainan na sa buong buhay ko ay noon ko lang talaga naranasan. Makalipas ulit ang 2 taon, isang buwan bago ang aking graduation, ay nagsabi si Andres na ipapakilala niya ako sa kanyang nanay kasi hindi pa talaga ako nakakapunta doon sa kanilang bahay. Istrikta kasi si Mama Dolores at ayaw niya yung babae na pumupunta sa bahay ng isang lalaki. Subalit sa mga panahong ito ay pinagbigyan ko si Andres. At isang hapon ay pumunta ako sa kanilang bahay. Ito ang unang pagkakataon na nakapunta ako doon. Kaya talagang nahihiya ako sa kanyang nanay. Pero nang dahil mabait po ito, ay naging komportable naman ako kahit papaano. Dito ka na magapunan at ihahatid na lang kita mamaya, sabi ni Andres at tumango naman ako. Makalipas sa mahigit kalahating oras ay kumain nga kami ng hapunan.
Talagang walang kalasa-lasa ang mga ulam at medyo malansa pa ang mga karne. Talagang nasusuka ako, pero pinipigilan ko na lamang ang aking hininga. Pagkatapos kong kumain ay nakaramdam ako ng matinding antok. Parang dinuduyan ako sa mga sandaling iyon. At tinanong pa ako ni Andres kung gusto ko daw bang munang magpahinga. At meron namang duyan doon sa labas ng kanilang bahay. At sabi ko pwede naman, kahit kalahating oras lang. Pagod din kasi ako sa araw na iyon. Sa aking pagiga sa duyan, ay hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. At napanaginipan ko naman itong isang babae na nagbibigay sa akin ng babala. At sabi niya umalis na daw ako doon kina Andres. Meron naman ako nakitang mga alitaptap na lumilipad sa kanyang paligid. Yun nga lang, malabo ang kanyang mukha. Walang ano-ano ay nagising naman ako subalit nagulat ako nang makita ang nanay ni Andres na nasa gilid na ng bahay. Nakatuwad at nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa akin. Agad naman akong nasindak at tumayo. Hinanap ko si Andres pero hindi ko makita. At nang tumingin ulit ako sa gilid ng bahay ay wala na doon ang kanyang nanay. Pero merong isang malaking pusa na nakatitig sa akin. Agad naman akong tumakbo palabas ng bahay at dali-dali akong tumungo sa bahay ni Belen. Kung ganon, totoo nga mga kwento-kwento dito ng mga matatanda. Binalaan na kita noon at ngayon alam mo na. Sabi ni Belen sa akin sa mga sandaling ito. Hindi ko naman maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ilang araw akong nilagnat noon at nasusuka din ako tuwing gabi. Parang merong gumagalaw sa loob ng aking tiyan. Hanggang sa dinala na ako ni Mama Dolores sa isang albularyo at nagamot naman ako. Akin pong nailuwa ang isang itim na sisiyo. Buhay po ito at agad itong pinatay ng albularyo. Magmula noon ay hindi na nagpakita sa akin si Andres. At tayo naman kay Belen, hindi na rin niya ito nakikita sa kanilang baryo. At sabi ko, baka niloko niya lang ako nang sa ganun ay mahawaan ako ng kanilang lahi. Kaya talagang nasaktan ako noon. Akala ko ay meron na akong kasangga sa buhay. Pero wala talaga pala. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral. Nakahanap ako ng disenteng trabaho at natulungan ko din naman si Tia. Napatawad naman niya ako sa aking ginawa hanggang sa napagpasyan ko ng mangibang bansa. At nagkaroon din ako dito ng disenteng trabaho. At masasabi ko na nagbunga ang mga paghihirap ko noon at mga sakripisyo. Dito ko na po siguro tatapusin ang kwento, Sir Chris. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. Medyo bago na ako dito sa channel na ito. Pero napagpasyan ko na dito ibahagi ang aking kwento. Kasi gusto ko yung paraan ng paglalahad ng kwento. Para makaluma. Hanggang sa muli. Maraming salamat, Madam. Mag-iingat ka dyan.